pag-aayuno o pasasalamat? Mapayapang araw ng Biyernes, kapanalig. Kapistahan ngayon ni na Santa Perpetua at Santa Felicidad, mga martir. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan at nagtanong, "May araw ng ayuno kami at ang mga Parisiyo, at wala bang pag-aayuno ang iyong mga alagad?" Sinagot sila ni Jesus, "Pwede bang magluksa ang mga abay sa kasalan habang kasama pa nila ang nobyo? Darating ang panahon na aagawin sa kanila ang nobyo at sa araw na yun sila mag-aayuno." Ibinahagi po ni Sister Amy Sue ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Sa Ebanghelyo ngayon, itinuro ni Jesus na may tamang panahon at lugar ang pag-aayuno at pagluluksa. Maaaring mabulag tayo ng mahigpit na pagpapasunod sa mga utos at makalimutan nating mahalin ang Diyos at ang ating kapwa. Naranasan ko ito nung gumaling ang lola ko matapos ang isang mahabang karamdaman. Kwaresma noon at panahon ng pag-aayuno at abstinence. Pero nagdiwang ang aming pamilya ng may pasasalamat. Naghanda kami, nagpasalamat sa Diyos sa regalo ng buhay at ng kalusugan. Hindi naman nabawasan ng pagsasaya ang kahalagahan ng disiplina sa Kwaresma. Nagpakita lang ang pagdiriwang namin sa turo ni Kristo na dapat pahalagahan at ipagdiwang ang buhay at ang mga kaloob niya. Kailangan nating balansehin ang kataimtiman sa kagalakan, ang mga utos ng may pag-unawa, at ang disiplina ng may pag-ibig. Inaanyayahan niya tayong tingnan ang mga tao at sitwasyon ng may pusong puno ng habag. Ang daming paghihirap sa ating mundo. Oo nga't ginagabayan tayo ng mga tuntunin at tradisyon, pero tinatawag din tayong unahin ang pagmamahal at awa. Sa ating mga pamilya, ipagdiwang natin ang pagpapagaling at pagkakaisa. Pagyamanin natin ang pasasalamat kahit sa mga oras ng kahirapan. Tingnan natin kung paano natin isinasabuhay ang ating pananampalataya. Mas nakatuon ba tayo sa mga bawal gawin? O naghahanap ba tayo ng paraan upang makapagbigay ng kagalakan at pag-asa sa iba? Ngayong Kwaresma, maaaring ang pag-aayuno ay ang pag-iwas sa paghusga, sa galit at sama ng loob at sa pagkamakasarili. Pinapalitan ito ng kabaitan, pagmamahal at pakikiramay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, turuan mo kaming mamuhay ng may pusong puno ng habag. Matularan nawa namin ang iyong pag-ibig. Magsaya sa mga sandali ng pagpapagaling at pag-asa at magdala ng iyong liwanag sa iba. Naway lagi kaming magpasalamat sa handog ng buhay at ibahagi ito ng may kabutihan. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya. Sama-sama nawa kaming maglakbay sa daan ng pagbabalik loob at kalayaan ng may pag-asa. Nang maipagdiwang naming ng buong kagalakan ang tagumpay ng Panginoong Hesukristo laban sa kasalanan at kamatayan. Amen. We are here to provide a new way
of communicating and proclaiming the gospel.